Pray po tayo. Father God, once again, lumalapit po Lord kami sa inyong banal na presensya, sa inyong banal na harapan. Humingi po Lord kami ang tawad, Lord, kung may nakikita kayong kalugian sa aming pagkatao, Lord. Bawasan niyo po Lord kami ng banal na dugo upang maging karapat-dapat sa inyong harapan, O God. Lord, salamat po Lord sa forgiveness, salamat po Lord sa love, sa understanding. Salamat po, Lord, sa walang hanggang pagyakap sa amin, Lord, sa kabila ng kakulangan namin, O God, Father. Salamat po, Lord. Lord, sa mga oras ito, dinadalain po namin ang aming panambahan, dinadalain po namin ang praise and worship ng Panginoon. Samahan niyo po sila, ano niyo po sila, gabayan niyo po sila. Kaya niyo po, Lord, na maramdaman po namin yung presensya niyo, Lord, kung makita nila. Nawa po, Lord, sa kabila ng panahon, Lord, makapagsamba. Maging mainit po, Lord, yung aming pagsamba sa inyo, O God, Father. Maging mainit po, Lord, yung maramdaman namin, Lord, ng presensya niyo, O God, Father, sa mga oras dito, O God, Father. At Panginoon, dinadalahin ko rin po, Lord, lahat ng tatayo sa harapan. Samahan niyo po sila, layanan niyo po, Lord, sila yung banal na Espiritu. Kaya po, Lord, ng manguna, kailangan po, Lord, ng may taas, O God, Father. At Lord, sa magbibigay ng inyong mensahe, Panginoon, dinadalahin ko po, Lord, na itago niyo lamang po siya, Lord, sa inyong likuran, O God, Father. Salita niyo lamang po, Lord, ang makita. Salita niyo lamang ang maitaas. Presensya niyo lamang ang madama, O God, Father. Bigyan niyo po, Lord, kami na pusong handang magpatuwid, Panginoon. Pusong handang magbago, pusong handang sumunod, Lord, sa kalooban niyo, O God, Father. At Lord, dalahin din po namin yung bawat isang namin ito, O God, Father. Kaugnay niyo po, Lord, yung bawat isa. Buksan niyo po, Lord, ang aming puso, ang aming isipan, at payapang makapasok ang inyong banal na Espiritu. Payapang makapasok ang inyong banal na salita sa aming buhay, O God, Father. At Lord, sa mga oras ito, dinadalain ko po ang bulwagang ito, Lord, sa panig Kristo Jesus. Tinataboy po namin lahat ng gawa ng kaaway in Jesus' name, O God. In Jesus' name, walang interes yung antok, yung paglipat ng isip, O God, Father. Bagkos, Panginoon, bigyan niyo po, Lord, kami ng pusong hanggang makinig sa inyong salita. Focus po lamang naman ang aming puso at attention, Lord, sa inyong salita, O God, Father. At Lord, dinadalain din po namin yung mga kasama namin na wala pa, Lord, kayo po ang makiingat sa kanila. We also pray, Lord, sa Bagyo, Lord. In Jesus' name, Lord, sinatabi po namin sa Panginoon Jesus. Lahat ng nasalanta, Lord, ng nahirapan, Lord, ng perwisyo, Lord. We pray, comfort them, Lord. Bless them, guide them, Lord. Give them faith na nagpumula sa inyo, O God, Father. At Lord, kinatabi po namin pag-inyan sa Panginoon Jesus, O God, Father. Wala na po sana siyang mapinsalang buhay, kabuhayan, pamilya. Lord, bless them, O God. Minsan pa, Panginoon, sa aming pagpupuli, hayaan niyo lamang, Lord, na maibigay po namin the best namin para mapapulan, mapasalamatan na. Minsan pa, Panginoon, sa inyo lahat, pulit pa sa salamat sa Panginoon Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Masaya po ba ang lahat? Amen. Hallelujah, Jesus. Pakulan po natin ang ating Panginoon. Ako ay masaya, ikaw ay masaya, tayong lahat ay masaya. Ako ay masaya, ikaw ay masaya, tayong lahat ay masaya. Hallelujah, hallelujah, Isang Kristo ko iingnan. Hallelujah, Isang Kristo ko iingnan. Hallelujah, hallelujah, Isang Kristo ko iingnan.
Patuloy po natin papurihan ang ating Panginoon. Hallelujah. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggang ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, siyang gabay sa kasakitan, at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos sa aking naman, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggang ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggang ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Walang hanggan ang iyong biyaya, buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, awitin ko kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggang ako ay nabubuhay, awitin ko
Panginoon tapat kailanman. Biyaya niya tapat sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat ako ay pangako may pinag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Huwag na natin patagalin. Tawagin natin ang mensahero na tawagin natin Sige po. Anong araw po? Grabe po talaga yung ano? Pwede po din naman po wala. Ating lahat. Pagdamat ang panahon ay sungit, narito pa rin po tayo upang masalamahan niya sa bawat isa sa atin. Amen po ba ron? So, mapapansin natin, no? Or, no? Marahil mamamangha tayo na yung mga karakter sa Bible is kung paano nila napapanatili. Bakit sila masyadong malapit sa Diyos? Bakit nalulubog yung mga karakter sa Bible? Bakit kaya? Ano kaya yung secret? Minsan, yung mga tawag dito, yung mga karakter sa Bible, matatagumpay. Hindi ba kayo is prayerful. Says, maybe a man after God's own heart is prayerful. Si Daniel, hindi po ako yun yung character ko sa Bible. Nagbabawalan siyang manalangin na may utos na huwag manalangin. Si Paul and Peter is prayer. So sabi doon, itong mga taong to ay mga taong the bottom line is prayer. Kamusta po ang ating prayer? Kamusta po ang ating now, or should I say, kamusta yung no, may nagsabi, bakit mahalaga hindi prayer life? Hindi po natin prayer. Pamilya po tayo sa ating 24 prayer time. Sino po sa atin yung kabilang sa ating prayer chain? Amen. Taas po hindi ko kasama. So, yung pagiging prayer like po natin, yung pagkakaroon ng prayer life. Bakit po? So, pagkakaroon ng prayer life ay naka-schedule po. Naka-schedule yung ating oras, panahon, lugar, talang yung pagkakaroon ng praying life.
ay ang buhay sa lahat ng sitwasyon mo sa araw-araw. Kapigit ka maghapon at mananalangin, ang ibig sabihin ng communication sa Diyos. Meron tayong sa lahat ng ginagawa mo ay kasama mo siya sa iyong buhay sa pamamagitan natin, no? Or mamamangha tayo yung mga character sa Bible. No? Marahil mamamangha tayo na yung mga character sa Bible is kung paano nila napapanahan, bakit na lulugod ang Diyos sa kanila. No? Yung mga character sa Bible, no? Bakit kaya? Ano kaya yung secret? Now, kamusta po yung ating prayer life? Or should I say, kamusta yung pagiging praying life? No, may nagsabi, bakit mahalaga ang praying life? Bakit hindi prayer life? No? Bakit hindi prayer life? Kadalasan naririnig po natin, prayer time, schedule. Pamilyar po tayo sa ating 24 hours, round the clock, prayer time. Sino po sa atin yung kabilang? Naka-include, nakasama sa ating prayer chain. Taas po ang kamay. Naku, may ilan pong hindi po kasama. So, eto po, yung prayer time, yung pagiging prayer type life po natin is hindi po masama. Yung pagkakaroon ng prayer life. Bakit po? So, ang prayer life, ang pagkakaroon ng prayer life ay naka-schedule po. No? Yung prayer life po natin is naka-schedule yung ating oras, panahon, lugar. No? Samantalang yung pagkakaroon ng praying life ay yung pagiging mapanalangin sa iyong buhay sa lahat ng sitwasyon mo sa araw-araw. Hindi ibig sabihin nakapikit ka maghapon at nananalangin. Ang ibig sabihin ng ito ay magkaroon ka ng constant communication sa Diyos. Meron kang running conversation sa Diyos. Sa lahat ng ginagawa mo, ay aware ka sa presensya niya. Kasi sinasama mo siya sa iyong buhay sa pamamagitan ng panalangin mo sa Kanya. Kaibigan, walang masama sa pag-set aside ng panalangin, yung prayer time. Wala pong masama ron. Maganda nga po yun yung prayer time. Maganda po siya. Pero mas maganda po kung ang Diyos ay kasama natin sa ating buhay. Araw-araw na buhay. No, ayaw ng Diyos na binibigyan mo lang siya ng tira-tirang oras. Ayaw niya na tuwing 5:30 lang ako mananalangin kasi yun yung schedule ko . No? Mas gusto ng Diyos na lagi mo siyang isinasama sa bawat ginagawa. Example po, kung kayo po ay estudyante, sa iyong pag-aaral, kasama po ba natin ang Diyos? Kung kayo po ay nagtatrabaho, sa mga nagtatrabaho po, isinasama po ba natin ang Diyos? O tayo na lang po yung gumagawa after po natin mag-pray? Doon sa prayer time natin. Kasama pa po ba natin siya paglabas natin ng kwarto natin? Habang tayo nagdadrive, kasama pa po ba natin ang Diyos? Sinasangguni pa po ba natin siya sa bawat desisyon na ating gagawin? Naku po, wala na po. So, ibig sabihin lang po ng pagkakaroon ng praying life ay ito po, yung palagi natin sangguniin ng Diyos sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Kaya po ba natin yun? Yung mga matatagumpay, kanina na pinakita ko po sa ng Bible character, sila po ay lagi po nilang sinasama ang Diyos sa kanilang buhay. Hindi po nila sineset aside ang Diyos. Na pagkatapos po nila ng manalangin sa oras na yon,
Lord, tapos na po ako sa inyo. Okay na po yung obligasyon kong manalangin. Okay na po yun. Dito ka na muna po sa kwarto, lalabas lang po ako. Ganun po ba yun? Di ba, mas maganda na nanalangin ka sa kwarto, tapos paglabas mo, hinihingi mo pa rin yung guidance ng Lord sa iyo. Nasamahan ka sa bawat desisyon, sa bawat gagawin mo. No? Kaya nga po, nung aking po itong pinag-aaralan, madalas po sa atin, nakakahudlang doon sa schedule natin. Madalas po sa atin, tayo, hindi po masama, ulitin ko po, hindi po masama ang magkaroon ng prayer time, quiet time. Maganda po yan. Okay. Pero mas maganda po, isama po natin ang Diyos. So, yan. Ang prayer life po ay isang programa. Ito po yung sinabi ko po. Next po, gaano po tayo madalas manalangin? Natanong nyo na po sa atin sarili. Gaano po tayo madalas manalangin? Pag may problema lang, pag kumakatok na si Judy, Lord, nandiyan na, bayaran na. No? Lapit tayo sa Lord. Tuition fee na ng anak ko. Lord. No? Gaano ba tayo madalas manalangin? Tayo po yung makakasagot nun. Sinusubukan lang ba natin isingit sa ating hectic schedule ang ating pananalangin? No? O nagde-develop ka ng praying life sa iyong buhay na tuloy-tuloy na pananalangin, pakikipag-ugnayan sa Diyos. Dahil po natin, ang tagumpay mo ay nakasalalay sa iyong praying. Ang tagumpay mo ay nakasalalay sa kung saan kasama mo ang Diyos sa bawat laban ng buhay. Next po. Ano po ba ang benepisyo kapag pinag-practice natin ang praying life? Ito po siya. Magkakaroon po tayo ng big power, victory, healing, wisdom, direction na kailanganin mo sa pagtutupad sa layunin ng Diyos sa iyong buhay. No, etong mga to, magkakaroon ka lang neto kapag mas malapit ka sa Diyos. Na ang relasyon mo is sa tatay mo, sa Diyos Ama na nasa langit is hindi mo siya, para bang ang Diyos napakalapit sa puso mo. Doon po pa lamang matatagpuan mo ang mga to. The rest is follow. Susunod po ito, yung victory, yung healing, yung wisdom, and direction. Magkakaroon ka po ng lahat ng ito kung ikaw ay nakaugnay at nakasumpo sa ating Panginoon Jesus. Amen po ba nun? Na sa bawat desisyon, sa bawat gagawin mo, ang Diyos ay sinasaalang-alang natin. Sige, next po. Why is praying life is important? Bakit nga po ba napaka-importante magkaroon tayo ng buhay na mapanalangin? Meron po ditong keywords. Sabi po dito, pause. Sabi dito, P stand for proves your faith in God. Letter A, advance you as an overcomer. Letter W, walks you in the presence of God. So proves you. Prayer proves you in faith in God. So, sabi ng Romans 12:12, sabi dito, magala kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapigatian at palaging manalangin. So, minsan, nararanasan po natin to. Tama po ba? Or madalas, nararanasan natin to. Yung tipong walang-wala ka na, puro ka problema sa buhay.
No? Sino po yung ating inaasahan kapag nandun po tayo sa mga ganitong sitwasyon? Kanino po kaya tayo lumalapit? Sa kaibigan? Pag financially gipit po tayo, saan po kaya tayo lumalapit? Kay Bobby? Totoo? Diba? Isa lumalapit tayo sa mga tao, inaasahan natin na sila'y tutulong sa atin. Tama po ba? Saan to say, minsan napapahiya po tayo. Hindi po tayo hindi tayo pinagbibigyan. So, dito po, pinapakita dito ng verse 12, Romans 12:12. Maganak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kabigatian at palaging manalangin. So, lapit tayo sa Kanya. Lapit tayo sa Diyos. Lapit tayo sa Kanya. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang anumang sitwasyon na meron tayo. Bakit? Siya yung higit na nakakaalam kung anong gagawin niya para sa iyo. At ihipo siya at ihipo ng tao gagawin ko para sa iyo. Ilan po ba? Ilan po ba ron? Dapat yung ating pag-asa makatuon kay God. Pag-asa na pagdating ng panahon, makakasama natin siya. Sa kabila ng in spite of every problem na na-encounter natin dito sa mundo. Minsan nga may mga panahon na gusto natin iba. Ayaw na natin. Minsan may mga panahon na sa dami-dami ng problemang dumarating, hindi ka pa tapos sa isa, may dumarating na. Dumarating na ulit. No, parang bang natatakluban ka na ng puro problema sa buhay mo. Naniniwala ka na isang araw na ang mga problemang ito ay magtatapos din. Dadaan din. Palalampasan mo. No? Ang pag-asa natin na pagdating ng panahon is makakasama natin si Jesus. Diba? Minsan may mga pagkakataon sa dami ng problema, gusto na natin wakasan yung buhay natin. Merong ganun. Meron pong ganun. At dumarating po yun. Nagpapatiwakal. Isa sa dahil hindi na nila alam kung saan sila pupunta, hindi nila alam kung saan sila susulong, gusto na niyang wakasan yung buhay nila. Pero sabi dito, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapigatian. So ano man yung maging sitwasyon natin, ang ating pag-asa ay mula sa Diyos. At naniniwala tayo na isang araw malalampasan natin ang mga pagsubok at makakasama natin sa Diyos sa natin. Hindi po ba rin? Naniniwala tayo na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Na hindi niya tayo iwan, hindi na tayo pababayaan. Ano man yung sitwasyon ng buhay natin. So, alam niyo po kapag ganun po yung ating perspective sa buhay, na kapag pinagkakatiwala natin ang lahat ng bagay sa Diyos, gaano man ito kahirap, gaano man ito kalaki, gaano man ito kabigat, inibigay natin ito sa ating Panginoon. Prayer is surrendering to God. Pinagkakatiwala natin sa Kanya. Ibig sabihin, pag pinagkatiwala natin sa Kanya, huwag mo nang kunin. Madalas, sinabi mo, Lord, ikaw na bahala. Pero sandali. Tama po ba? Minsan iniisip pa rin natin siya eh. In reality, totoo. Pero sabi mo, Lord, ikaw na bahala. Pero totoo nga ba si Diyos, ang ganda ang bahala? Di ba? Totoo nga ba ang Diyos nang bahala sa iyo? Kasi in-entrust mo na sa Kanya eh. Binigay mo na. Ibig sabihin, Lord, eto na po. Wala na po akong magawa eh. Minsan ganun po tayo. Pero, minsan umihirit ka pa. No? Minsan binipilit mo pang gawin yung mga bagay na wala ka namang control.
All you have to do is to trust God. Ibigay mo sa Kanya. Pag nanalangin po tayo, no? Ipagkatiwala natin sa Kanya. Gusto mo ng kasagutan? Gusto mo ng overcome? Gusto mo malampasan yan? Trust God. Bigay mo sa Kanya. Huwag mong kunin. Dahil wala ka namang magagawa eh. No? Ang pag-asa natin ay sa Diyos. Siya ang bahalang kumilos. So, sabi rito, may nagsabi, no, kapag ganun yung ginagawa ni Satan, may nagsabi, Satan knows that prayer spells, and basahin po natin, may nagsabi, na Satan knows that prayer spells his defeat. He'll fight you more to keep you from praying than any other things to do. Sometimes he will even encourage you to other specific activities because he knows how fruitless you are. No? Takot ang Diablo kapag nagsisimula kang magkaroon ng intimate relationship sa Diyos. Tama po ba? Ayaw ng Diablo na pag ikaw ay meron ng intimate relationship sa Diyos. Bakit? Nag-aalala siya, uy, medyo napapalapit na siya ng gusto sa Diyos. Kukunin ko nga ulit siya. Mag-o-offer ako ng mga bagay na pwede niyang pagkaabalahan. Ganda po ng strategy, no? No, sabi rito, nag-aalala siya sa kapag may run conversation na tayo sa Diyos. Natututunan mo nang makipag-usap sa Diyos. Ang gagawin ni Satan, gagawin ng Diablo. Pag-offer siya, kung ikaw yung nagtatrabaho, bibigyan ka niya ng ganito. Sabihin niya, ng boss mo, gagamitin niya ibang sitwasyon. Mag-offer siya ng, I double your salary. Bibigyan ka ng sideline. No? Wala namang problema sa Diablo kung umunlad yung buhay mo, magkaroon ka ng maraming pera, maging busy ka, walang problema sa kanya. Bakit? Gustong-gusto nga niya kasi wala ka ng time para sa Diyos. Kaya nga minsan, maging aware po tayo sa bawat dumarating po sa atin. Hindi po lahat ng magagandang bagay is a blessing. Hindi po lahat ng opportunity dumarating. Yes. Minsan, distraction po siya sa atin. Kaya maging aware po tayo. No? Madidesign mo po yan, sabi nga po, kapag ikaw po ay merong tunay at intimate relationships sa Diyos. Kapag tingin mo yung opportunity na ito is maglalayo para sa iyo sa Diyos, hindi yan sa Diyos. Ginagamit yan ng kaaway para mawala ka sa presensya. Hindi masama magkaroon ng sideline. Hindi ko po ha. Baka ma-misunderstood niyo po ako. Hindi po masama magkaroon ng maraming kayamanan. Maganda po ito. Pero kung gagamitin mo lang ito pansarili mo at hindi mo gagamitin para sa kalwalhatian ng Diyos. At maglalayo ito sa iyo, sa Diyos. Doon po nagiging mali ito. Pero kung ito ay magiging daan para sa kalwalhatian ng Diyos, maganda ito. So sana po hindi po ako ma-misinterpret doon ha. Doon po. Next po. To be a Christian without prayer is more possible than to be alive without breathing. By Martin Luther. Totoo po? Ulitin po natin. To be a Christian without prayer is no more impossible than to be alive without breathing. Ang isang Kristiyano po, hindi maaaring mabuhay nang walang panalangin sa buhay. Dapat po, kalaki po ng pagiging Kristiyano mo ang panalangin. Basic need po ito eh. No? Kung paano humihinga ang isang tao, hindi maaaring mabuhay nang walang paghinga. Tama po ba? Kung paano ang isang tao hindi maaaring mabuhay nang walang paghinga.
So dapat yung prayer life po na, yung praying life po natin is parte na ng ating buhay. No? Na kapag hindi ka na hindi mo siya nakita, hindi mo nasalubuni ang Diyos, hindi mo nakausap ang Diyos, para bang ang laki nang nawala sa'yo. Para ko. Nauunawaan po natin. Minsan po tayo eh. Minsan po nabubuhay tayo nung walang prayer. No, yung simpleng bagay na kakain ka na lang, hindi ka pa nakapag-pray. Tama po ba? Nakasuko ka na eh. Oh, agree. Ako po, gano'n minsan. Nakakain na po po. Pero yun nga po, tinuturuan po tayo ng salita ng Diyos na sa ating buhay, dapat kasama po natin siya. Dapat maging prayer po natin is parte ng ating pagkatao. Parte ng ating buhay. Now next po, sabi po ng Lucas 18:1-5, ito po, dapat maging ganito po yung attitude natin when we pray. Sabi po rito, Lucas 18 verse 1-5, sinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Okay? Sabi rito, sinabi niya, verse 2, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang hinagalan na tao. 3, sa lungsod din iyon ay may isang byuda, lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa akin sa P. Verse 4, tinatanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit, nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng byudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako at saka pumunta niya rito. Ano yung keyword po? Ano po yung attitude ng isang byuda? Meron po siyang persistent. No? Sabihin niyo po persistent. Dapat po yung attitude natin persistent. When we pray, persistent po tayo sa ating hinihingi sa Diyos. Na hindi natin bibitawan, no? Na hindi po natin susukuhan ngayong ating panalangin. Sa atin yung may mga prayer request, matagal na. Wala na may prayer request na matagal, lahat answer pray na. Praise God. So may isa lang po sa likod. Sabi doon, persistent po yung ating panalangin. Kailangan po yung ating panalangin is tuloy-tuloy. Bro, ano ibig sabihin nun? Kailangan ulit-ulit yung panalangin ko? Ganun po ba yun? Pag ibig sabihin, pag sinabing persistent is uulit-ulitin. Ganun po ba ang ibig sabihin nun? Sabi po rito, next po, wait lang po. So dito, ang mabisang panalangin ay isang walang sawang pagkatok sa pintuan ng Diyos ng matibay na pananampalataya. Siya'y mapagbubuksan. Prevailing prayer po. Yan. It's a constant knocking at the door with expectation it will be open. So naniniwala tayo na ang prayer po natin is, kaya nga po huwag po natin bibitawan yung ating mga panalangin, yung ating mga requests sa Panginoon. No? Huwag po natin susukuhan ito. Dahil natin siya babanggitin, sasabihin sa Diyos. No? Sabi rito, so yung kailangan po natin magkaroon ng persistent prayer. So yung persistent prayer daw po, ang pagkakaroon ng isang tawag yung matyaga. No? Matyaga at tuloy-tuloy na paglapit sa Diyos. So yun yung karakter ng yung byuda eh. Yung palagi siyang lumalapit
sa judge at inihingi yung katarungan. At ito rin yung gusto ng Diyos sa atin. Yung patuloy tayong lumapit at tumasa. So yun. So kapag tayo po'y nananalangin, sabi rin, persistence. Tuloy-tuloy. Huwag kang manghinawa. Huwag tayong mapagod. Pagka matagal na yung prayer natin, ang tendency kasi parang ang tingin natin, hindi na sinasagot ng Diyos yung prayer natin. Tama po ba? Naririnig pa ba ng Diyos yung ating panalangin? Minsan ganun po tayo eh. No? Kapag yung prayer natin, inabot ng ilang taon, tapos hindi pa rin wala pa rin sagot, na parang bang hindi mo na alam, dinidinig pa ba ako ng Diyos? Minsan nagkakaroon tayo ng doubt. Pero dahil nga meron kang persistent prayer, dahil nga tuloy-tuloy yung pakikipag-usap mo sa Diyos, naniniwala ka na ang Diyos ay kikilos at gagawa sa buhay mo. At marahil minsan, ang Diyos, pwede niyang baguhin yung sitwasyon na meron ka. Or pwedeng ikaw mismo ang baguhin ng Diyos para doon sa sitwasyon. So, yun. Sabi nga rito, when I pray, I push. Alam po natin yung push. P-U-S-H. No? Sabi doon, pray until something happen. Push. Push mo lang. Nakayo na lang kailangan. No? Kailangan mo lang siguro maging persistent. Kailangan mo lang siguro ilapit pa ng gusto. Paano yun, bro? Kailangan ba ipilit ko sa Diyos yung gusto ko? Push eh. May request ako ganito. Kailangan ba i-push ko sa Diyos to? Paano? No? Paano yun? Paano yun, bro? Kailangan mo magtiwala na ang Diyos ay may higit na plano. Kung hindi man mangyari yun, yung request mo, may better plan si God. Magtiwala ka lang. Sometimes, nangyayari yung mga bagay na hindi natin gusto. Pero may plano ang Diyos. So sabi dito, number 2, prayer advance you as an overcomer. Luke 11:9-10. Sabi dito, kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumanto kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, at ang bawat mahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Simpleng pagkatok ng buhay kaya kailangan natin dito. Kaya simpleng paghingi lang po kaya kailangan natin dito. Sa ibang translation po rito, ang sabi po dyan, sabi po sa English translation na, keep on, magpatuloy ka. Hindi lang isang beses mong sasabihin, Lord, ito po yung gusto ko. Lord, ito po yung nais ko. Keep on, ipagpatuloy mo. Tuloy-tuloy mong hingin sa Kanya. No? So, when we pray, hindi tayo kailangan magpakita ng pagdududa. Kailangan natin maniwala at panampalataya na kayang gawin ng Diyos yung mga bagay na ating bibigyan. So sabi ko nga po kanina, yung paulit-ulit ba kailangan? Yung pag-request ko ba sa Diyos, kailangan ulit-ulitin ko ba? Ganito? Ganun ba yun? Yung paulit-ulit na panalangin, sabi ng Mateo 6:7, panalangin huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan.
gaya ng ginagawa ng mga hindi. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang panalangin. Parang kanilang sinasabi. Kailangan ba ganito? Napakahaba, no? Kailangan ba ganun po tayo mag-pray? Dati po, yun po yung turo sa atin. Ako po yung estudyante, ganun po, 10 ganito. Lalo po nung ako yung nag-compil. Ganun po. Para po mapatawad yung aking kasalanan, kailangan ko po mag-pray ng ganito, 10 ganito. Tama po ba? Tinuro po sa atin yan nung tayo po yung estudyante. Pero nung ikaw ay nagkaroon ng relasyon sa Diyos, hindi na po yun dapat. Bakit? Ang gusto ng Diyos yung puso mo. Panalangin nagmumula sa puso. Panalangin na sinasama mo siya. Panalangin na ibinibigay mo yung lahat sa Kanya. Sinasangguni mo siya sa bawat pangyayari, bawat sitwasyon ng buhay mo. Yun yung prayer na gusto ng Diyos. Minsan kasi dito sa ganitong format, akala nila isang itong formula na kapag napakarami mong prayer, no? Yun yung magiging way. Kung marami ka sasabihin, yun yung magiging way para sagutin na ng Diyos. Pero hindi po eh. Ang tipo yung puso mo, yung faith mo sa Kanya, yun po yung keyword para sagutin na ng Diyos. So, ang tawag po rito is repetitional prayer. Ulitin ko po ha. Ang gusto ng Diyos is persistent prayer, hindi po repetitional prayer. Paghingi sa Diyos sa pamamagitan ng iyong puso. Paglapit sa Kanya sa pamamagitan ng iyong puso. Hindi sa pamamagitan ng napakaraming salita. Sabi ng James 5:16, kaya nga ipagtapat ninyo, sabi dito, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng tao. Patuloy. Tayo bilang anak ng Diyos, hindi lang tayong matuwid simula nang tayo tanggapin natin siya as Lord and Savior. Amen po ba? Tayo po'y naging matuwid sa paningin ng Diyos nang kinilala po natin siya ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Amen po ba doon? Amen. Ayaw nila. Salamat po sa mga nag-agree. Na tayo po, dating makasalanan, dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinilang kang matuwid. Ayaw mo nun. No? Parang rat to riches. Binilang ka sa kaharian ng Diyos. Binigyan ka na karapat ang maging anak ng Diyos. So, binilang kang matuwid. So, bilang matuwid na anak ng Diyos, bilang persistent sa ating mga panalangin, na naniniwala tayo na ang Diyos ay lagi natin kasama, kailangan natin mag-isang overcomer. No? Bakit ba natin kailangan mag-isang overcomer? Kasi hahanapan tayo ng ating Panginoong Hesus ng bunga. Ganda po ng ating mission. Ito po, love God and make Him known. Ipakilala mo. Mahalin mo ang Diyos at pakilala at ibahag sa iba. Sabi po ng John 15:5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga na nananatili sa akin at ako sa Kanya. Ang siyang nagbubunga ng sagana sapat. Wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Amen po ba? Natunay na dapat tayo ay nakasumpong sa ating Panginoon. Dapat tayo po, bilang anak niya, ay laging merong prayer. May relasyon. Yung prayer po ay relasyon. No?
ito yung kung gaano kalaki ang Diyos sa buhay mo, is nade-determine niya kung gaano kalaki yung prayer mo sa Kanya. Kung gaano siya kaliit sa buhay mo, ganun din naman po kung gaano yung relasyon mo sa Kanya. So, yun po. Hahanapan daw po tayo ng bunga. Kamusta po tayo bilang anak ng Diyos? Ilang taon na po tayong Kristiyano? Kamusta na po ang ating mga bunga? Wala na po kong kausap. Di ba? Totoo at hahanapan po tayo. Darating at darating ang time sa buhay mo at sa buhay ko. Haharap tayo sa Kanya. Kamusta? Kamusta ka, aking mahal? Diba? Kamusta ka? Hahanapan po tayo ng bunga ng ating Panginoon. Anong ginawa mo? Okay. So sabi rito, sa Gawa 16:25-26, sabi prayer walks in the presence of God. Nang maghahating gabi na prayer walks in the presence of God, Gawa 16. Maghahating gabi na, sila Pablo at saka si Silas, dinakip po sila. Ito po yung kwento niya. No? Dinakip sila, inlong, in-eat. So, kung tayo po yung madadakip, ikukulong, matutuwa po ba tayo? Di ba? Kasi during that time, nangangaral po sila ng salita ng Diyos. Sila po yung dinakip at kinulong. Tapos, ang naging response po nila dito, sila po ay nanalangin at umaawit sa Diyos. Kung tayo po kaya yun, damputin tayo dahil nangangaral tayo ng salita ng Diyos. Matutuhan na gagawa kaya natin to. Baka magtanong tayo, Lord, nangangaral nga ako, bakit ako hindi dampot? Wala naman akong kasalanan. No? So, ganito po siya. So dahil si Pablo at si Silas, alam nila kung sino ang Diyos sa buhay nila. Alam nila kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa buhay nila. Nagtitiwala sila sa Diyos. So ang ginawa nila, sa kabila na sila ay tinampot at tinakip, sila ay umawi at nanalangin. Habang ang ibang bilanggo ay nakikinig. So, tuloy po natin. Sa verse 3, walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayinig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang pinto at nakalag ang talikala ng lahat ng bilanggo. So yun. So sa atin, minsan, habang tayo lumalakad sa buhay Kristiyano, minsan dumarating sa punto ng buhay natin na dead end. Pag bilanggo ka na, dead end na wala ka nang lalagusan. Wala ka nang pupuntahan. Pero buti na lang, meron kang Diyos na pwede mong lapitan, tawagan, na pwede mong masandalan. Na siyang gagawa ng paraan upang makalabas ka sa sitwasyon na meron ka. Hindi po ba tayo? Minsan, dead end na ng buhay natin, parang karamdam mo, pinagsakluban ka ng langit at lupa. Pero buti na lang, merong Diyos na pwede natin lapitan. So dito, habang sila nakabilanggo, nagkaroon ng isang malakas na lindol. O biglang nabuksan ang pinto at nakalag ang mga kanilang tanikala. So pwede silang nagkaroon ng breakthrough. Pwede silang lumabas. No? So gano'n. So kung gaano kabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin, dapat alam natin yung buhay natin, yung praying life natin. Dapat, yun po yung mag-determine eh. Gaano ba kalaki ang Diyos? Kaya ko bang pagtiwalaan ang Diyos? Sa lahat, sa aspeto ng buhay ko. Ito financial, material, physical. Sila nagagawa po nila yan kasi ganun po yung relasyon nila sa Diyos. Ganun nila kakilala ang Diyos.
In spite of everything na kung ano man yung mangyari sa kanila, ang Diyos ay laging nandiyan para sa kanila. So sabi dito, next po, Mark 11:12-14. Ito po yung paghanap ng Diyos sa ating mga bunga. Kinabukasan, napabalik na sila mula sa Betania, si Jesus ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya sa kalayuan isang malagong puno ng igos. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Dahil hindi pa panahon ng igos noon, wala siyang makita kundi mga dahon lamang. 14. Kaya sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakain pa ng iyong bunga. Ang sinabi niya iyon ay narinig ng kanyang mga alagad. So, sabi ko po kanina, hahanapan po tayo ng, bakit po natin kailangan maging overcomer? Kasi hahanapan po tayo ng Diyos ng bunga. No? Anong bunga? Itong talinghagang ito is hindi patungkol lamang sa puno ng igos. Patungkol po ito sa bawat isa po sa atin, sa iglesia ng ating pong kinabibilangan. Hahanapin po ng Diyos ang bunga ng bawat isa po sa atin. Baka sabihin niyo po, hindi naman po ako puno ng igos. No? Kaya exempted ako to. Puno ng igos lang tinutukoy dyan. Hindi po. Ito po ay patungkol po sa atin. Kung ipaparaphrase po natin yan, nakita ni Jesus ang TRCF sa di kalayuan. Nilapitan niya ito at nasa ng bunga. Nakita niya sila dyan sa di kalayuan. Nasa ng bunga. Nilapitan ka ng Diyos. No? Kung ipaparaphrase po natin siya, yun po yun eh. Ikaw po yung kinakausap ito. Hinahanap po ng Diyos ang ating bunga. Nasaan na nga po ba ang ating mga bunga? Dawid ngayon, no? Hala po sila. Ayan. So, ganun po, no? Sabi doon, napansin ko lang po sa talatang ito, na ang ating Panginoong Jesus nag-e-expect ng bunga sa bawat isa po sa atin. Wala siyang pakialam kung season or out of season. Bakit? Sabi doon, hindi pa panahon ng bunga ng Diyos. Pero anong kung sinabi? Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Ano po nangyari sa puno ng igos? Natuyo at namatay. Tama po ba? Natuyo po ito at namatay. Pag tumating ang punto na sa buhay natin, hanapan tayo ng Diyos, ng ating mga bunga. At wala tayong maipresenta sa Kanya. Patay tayo pare-parehas. Ibig yung sabihin, wake up! Hello! Time to shine. Kailangan na po natin magpakita. Tama na po yung pagpapaano sa living. Labas na po tayo sa ating comfort zone. Labas na po tayo. Mahirap po siya. Hindi po sinasabing madali. Mahirap po. Pero by the grace of God, dahil sa persistent prayer, dahil sa kaugnayan mo sa Diyos, ito po yung ating magiging power. I-empower niya po tayo. Siya yung magbibigay kalakasan sa atin. Siya po yung magbibigay. No? Siya po. Kasi sa lahat ng atin, sabihin mo, siya ako eh. Tama? Iya ako eh. Sa kapitbahay na, hindi natin masabi, Kristiyano pa eh. Tama? Oo, wala na akong mag-usap. Diba? Hindi natin maipakita na tayo yung Kristiyano. Tama ba? Minsan nahihiya tayo sabihin sa kanila, Kristiyano ko. No. Makikita nila sa through our words. Bunga ng ating mga gawa. Pagkalinga sa kapwa. Doon nila makikita, masasabi. Kaya minsan hindi mo kailangan
Ipagkalandakan na Kristiyano ka. Through your words, through your attitude. Ikaw mismo ang buhay na patotoo para makitang Kristiyano ka. Na sila mismo ang magsasabi, Kristiyano ka, no? Diba? May nagsasabi na lang sa'yo nun. At ma-amaze ka na lang. Hindi ko naman sinabi Kristiyano ako, pero nalaman nila Kristiyano ako. Bakit? May nakita sila sa buhay mo. At hindi lang yun ang nangyayari ng isang ganun, ha? Proseso po yun. Lalo na sa hirap po ng buhay niyo. Lalo na po sa ginagalawan po natin yun. Napakarami pong struggle. Napakarami po. Na minsan, kahit Kristiyano po tayo, nadadapa po tayo. Hindi po ibig sabihin, Kristiyano ka na. Ano mo na. Hindi po. Minsan po nadadapa po tayo. Kakasala, nagkukulang. Ang maganda po rito, lalapit po tayo sa ating Panginoon Jesus. Hindi po tayo ng tawad. So yun lang po. Sana po may natutunan po tayo sa ngayong araw na to. No? Sana po. At nais ko pong manalangin na aming Diyos makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat sa pagkakataon na makapagbahagi ng salita. Salamat po, Panginoon, dahil tinuturuan po ang bawat isa po sa amin na magkaroon ng quality time with you, O God. Persistent life with you, O God. Praying life with you, O Lord, O God. Lord, dalangin ko po na may isang buhay po ng bawat isa po sa amin. Na hindi po kami makontent dun sa schedule lang po namin sa pananalangin. Because maging sa araw-araw namin buhay, makasama ka po namin. May sambuli po namin sa iyo lahat ng mga nangyayari sa aming buhay. At dalangin ko po, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Yung iba sa amin nag-struggle, di po alam gagawin. May mga problemang tinatahak, may mga problemang hinaharap sa buhay, Panginoon. Alam ko po, Diyos, na ikaw yung Diyos na tumutugon ng aming mga panalangin. Ikaw yung may in-control sa bawat sitwasyon ng aming mga buhay. Lord, dalangin ko po na patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, physical, spiritual, Panginoon, O God. Enlighten mo po ang bawat isa po sa amin. Give us knowledge and wisdom, Panginoon, O God. Paano po namin harapin yung aming mga struggles sa buhay, Panginoon. At patuloy namin itong ilapit sa iyo, Panginoon, O God. Lord, maraming pong salamat sa umaga nito. Tunay nga po, Panginoon, ikaw po ang aming Diyos, ikaw po yung aming tatay. Salamat sa pag-ibig mo. Ikaw po yung aming masasandigan, matatakbuhan sa oras ng pangangailangan. Panginoon, salamat po. Tunay nga po, Panginoon, sa iyong kapurihan, kalwalatian, sa pangalan ni Jesus. Amen. Naunawaan po natin. Ano po yung pinag-usapan? Ngayon. Nagawin po ba natin yun? Sabi sa Bible, pray without ceasing. 1 Thessalonians 5:17. Manalangin kayo ng walang patid. Ibig sabihin po, meron tayong time palagi para sa pananalangin. Ano bang pinagdadaanan natin, manalangin po tayo. Sabi natin, pagkagising sa umaga, mag-umpisa na tayo, magpasalamat sa Panginoon, nagising tayo, may kalakasan tayo para papurihin siya. Kahit sa buong maghapon, pag may lakad tayo, Lord, samahan mo po ako, ingatan mo po ako. Yung laging nasasambit natin ang pagtawag sa Panginoon. Pero sinabi rin po sa Matthew 26, verse 41. Tingnan natin para makita natin lahat. Matthew 26, verse 41. Nawag tayong patukso. Sige po, tingnan natin. Sa Matthew chapter 26, verse 41, sinasabi po doon, huwag tayong patukso sa temptation. May mga pagsubok pong dumarating, halimbawa sa panalangin,
may mga dumadating na tukso. Pero sabi, the spirit is willing, but the flesh is weak. Gusto ng espiritu mo na manalangin, pero ayaw ng katawan mo. The flesh is weak daw. Mahina ang iyong katawan. Gusto ng espiritu mo, pero hindi mo magawa. Bakit? Sabi natin, nakapaligid kasi ang mga kaaway na ayaw kang makalapit sa Panginoon. Na kung minsan, sa kahinaan natin, mahina ang flesh madaling bumigay. Pero yung espiritu mo gusto. Pero maraming nang aabala sa'yo. Kaya, hindi natin magawa. Pero labanan natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya na ibinigay ng Panginoon sa atin. Because you already have the faith. Meron ka ng pananampalataya. Gamitin mo ang pananampalataya na itaboy. I-rebuke. Rebuke the devil. Resist the devil and he will flee from you. Pag tinapoy mo ito, lalayuan ka nito para makapagpatuloy ka ng pananalangin sa Panginoon. Totoo po na hinahanapan tayo ng bunga ng Panginoon. Bakit? Kasi pinili ka na niya Anak ka niya. Na sinabi, kailangan mo mamunga. Nandun po yun sa aklat ng John chapter 15 verse 16. Pwede po, sir? O, ito po yung sinasabi ko sa Matthew chapter 26 verse 41. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. At yung po hinahanap sa atin na bunga, makita naman natin yun sa Matthew 15 verse 16. Na may pananagutan po tayo. Matthew 16 verse 15 po siguro yun. John, sorry. It's in the book of John 15 verse 16. You did not choose me, but I choose you and appointed you to go and bear fruit. Kailangan mo daw na mamunga. Fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name. Hinahanapan po tayo ng bunga dahil may potential ka. Tinanggap mo siya as Lord and Savior of your life, mayroong potential na nakita ang Diyos sa'yo. Kaya ini-expect niya na magkakabunga ka. May mangyayari sa ginagawa mong paglilingkod sa Kanya. Hahanapan tayo. Dahil pagdating sa aklat ng Hebrew, meron sinabi ang Panginoon na ipipresent natin kapag tayo humarap na sa Panginoon. Hahanapan tayo kung ano ang nagawa natin sa potensyal na ibinigay sa atin ng Panginoon. Para sa atin pong lahat ito, na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin na tayo magkaroon ng kaligtasan, namatay siya para sa buong mundo, pero hindi ang buong mundo ang tumanggap sa Kanya. Yun lamang tumanggap sa Kanya ang kinakausap ng Panginoon. Na tayo ay pinili, tinawag, pinili tayo sa karamihan upang tayo ay mamunga. Ano yung bungang hinahanap niya? Yung bungang hinahanap niya ay ang pagkakataon na makapagbahagi ka sa iba. Na hindi lamang ikaw ang naligtas. Gusto ng Panginoon, maibahagi mo ang magandang balita kung paano ka nakaligtas upang ang iba rin ay maligtas. Yun ang bunga na hanapin ng Panginoon sa atin. Yung nagawa natin para sa Kanya. Kaya habang nandito pa tayo, marami pa tayong pagkakataon na magampanan ng buong puso at buong pagsisikap yung nais ng Panginoon. Makukuha natin ito sa ating pananampalataya, sa pananalangin. Ipanalangin natin kung sino ang mga binibigay ng Panginoon na mapuntahan natin upang maibahagi ang magandang balita. Ang bungang hinahanap ng Panginoon ay mga kaluluwa, hindi prutas na puno na nanggaling sa puno. Pero binigay na ni Brother Daniel na magandang halimbawa ang puno ng igos na hindi namunga. Pero tayo, binigyan ng Diyos ng potensyal, kaalaman, karunungan, knowledge, and wisdom that has come from God upang tayo ay mamunga.
At yun ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Yun po ang pagkukulan natin ng pansin kung paano tayo mamumunga. Na tayo ay gamitin ng Panginoon mightily bilang daluyan ng pagpapala sa iba. Sa iba naman po, para sila man, katulad natin, ay magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng kaligtasan at magamit din sila ng Panginoon bilang daluyan ng pagpapala. Ang process po ay tuloy-tuloy ito. Nanggaling sa mga disipulo ng mga panahon na yon, bumaba sa another disciples, and they turned the world upside down. Sapagkat pinamalita nila ang magandang balita ng kaligtasan. Kahit na sila ay pine-persecute, nagpatuloy pa rin sila sapagkat alam nila ang kanilang pinamamalita. Natuklasan nila at nakita nila ang ginawa ng Panginoong Jesucristo nung mapako ito sa bundok ng Kalbaryo para tubusin ang sanglibutan sa kasalanan. Kaya, ang lahat ng tao ay merong kaligtasan kung tatanggapin nila ang mensahe. Pero paano nilang maririnig kung walang nagparinig? Paano nila mababasa kung walang nagsabi na nandito yun sa Bible at pinabasa sa kanila? Ito po ang trabaho ng mga believers sa kapanahonan ng ito. Although nakikita natin ang kapanahunan, kung makikita nyo, ang dami nagpipreach na tungkol na sa sa rapture, yung paghahanda ng tao, ang dami na natin nakikita. Pero hindi pa yan. Marami pang darating na persecution bago dumating ang rapture. Pero unti-unti, nandito na. Marami nang nangyayari ngayon. Pero hindi pa ang totoong yan. Meron pa pong paparating pa. Kaya kailangan na yung paghahanda ng ating sarili upang meron tayong maihandog sa Panginoon. Para pag hinanap niya ang bunga mo, asa ng potensyal na binigay ko sa iyo, dahil may potensyal ka, kaya inaasahan ng Panginoon na tayo ay magbunga. Tayo ay magpagamit sa Panginoon sa kapanahonan ito. Dahil sabi natin, darating ang wakas kung kailan sa pagharap natin sa Panginoon. Isasubmit natin ang bungang nagawa natin para sa Panginoon lamang. Kaya sa pamamagitan ng mensahe na tanggap natin, nawa maging pagpapala sa ating lahat na tayo ay mamunga. Bungang ano? Na tayo ay inaasahan na mamunga, na mananatili ang bungang ihahandog natin sa Panginoon. Mananatili ito. Katulad natin na nananatili ngayon sa kanyang mga salita, ganun din ang ihahandog natin sa Panginoon sa pagharap natin sa Kanya. Mananatili ang mga bunga. Bakit ang mananatili? Patuloy natin silang ilalapit sa Diyos, patuloy natin ipapanalangin. Katulad ng mga ibang tao kung bakit tayo naririto ngayon. Maraming nanalangin sa atin. May mga tao na nagbigay ng kanilang sarili upang ipanalangin tayo. Kaya nandito tayo. Kaya sa mga pagkakataon ito, tayo naman ang magbigay sa kanila ng panalangin upang sila man ay magkaroon ng kaligtasan na katulad ng tinatamasa natin sa panahon ngayon. The process magpapatuloy po ng magpapatuloy ito. Hindi mapapatid ito sapagkat ito ang salita ng Diyos. Yung pagpamahal niya ay laging sariwa, laging bago. The prayer of a righteous man availeth much. Paano po makaka-avail tayo? Yung panalangin natin, basta na lang pa, ay mananalangin ako para magkaroon ako ng ganito, no. Tingnan muna po natin yung ating sarili. Tayo po ang nakakaalam ng katayuan natin sa Panginoon. Tayo po ang nakakaalam kung nakakasunod tayo sa alituntunin na binibigay ng Panginoon. Ang panalangin ng isang matuwid ay pinararangalan ng Panginoon. Maging matuwid po tayo sa pamamagitan ng pananampalataya na inilagay ng Panginoon sa ating puso. Upang sa darating na panahon, pagharap natin sa Kanya, tuwid ang mata natin na nakatingin sa Kanya. Bakit? Kasi meron akong bunga na ihahandog sa Panginoon.
Yun po ang ating pinaka-aasam sa buhay na ito. Hindi itong buhay natin ngayon, kundi we're looking forward for the next life that the Lord has prepared for each and every one of us. Yun po, kaya tayo nandito, yun ang pinaghahandaan natin. Pagdating ng takdang panahon, nahaharap tayo sa Panginoon. Hindi tayo mahihiya sapagkat meron tayong ipipresent sa Kanya. Meron tayong naging bunga. Katulad po ng sinabi ni Brother Daniel, hahanapin ng Panginoon ang bunga natin sa panahon nito. So yun po ang mensahe nawa na naging pagpapala para sa ating lahat. At sa mga bago po na nasa Facebook Live, inalingahan namin kayo na sumunod po. Kung nais ninyong tanggapin si Jesus as Lord and Savior of your life, sumunod po kayo sa maikling panalangin. Sabihin po ninyong, Panginoong Jesus, maraming salamat po na ako ay tinawag mo, isang makasalanan. Nagkasala ako sa iyo at sa aking kapwa-tao. Pero sa oras na ito, Panginoon, narinig ko po ang mensahe mo, binubuksan ko po ang aking puso. Humihingi po ako ng kapatawaran. Nagsisisi po ako sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan kitang pumasok sa aking puso sapagkat tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po sa kamatayan mo sa bundok ng Kalbaryo at ngayon sa kaligtasan ko. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you. Amen. Lahat po ba may bunga na? Wala pa. Diba, this time, fruit of our labor na magbibigay natin sa pagbibigay, diba? Sabi nga sa Bible, sabi nga, first fruit nyo, pagpapala nyo, share nyo din kay God. So, this time, panalangin po natin, paloob natin kay God. Father God, sige, prepare po muna natin yung kaloob natin kay God. Prepare po natin. Habang pinaprepare po natin yan, tawagin ko po muna si Sister Jen para bigyan special na. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood. For me on the Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission,
sing, I sought the Lord, and He heard and He answered. I sought the Lord, and He heard and He answered. I sought the Lord, and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard and He answered. I sought the Lord, and He heard and He answered. I sought the Lord, and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard and He answered. I sought the Lord, and He heard and He answered. I sought the Lord, and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, and He heard and He answered. I sought the Lord, and He heard and He answered. I sought the Lord, and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard and He answered. I sought the Lord, and He heard and He answered. I sought the Lord, and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. To God be the glory. Amen. Trusting the Lord, di ba? May sitwasyon natin, yung importante magtiwala tayong kay Lord. Ipag-pray po natin yung kalab natin kay Lord. Lord, salamat po Lord sa mga pagpapalang ito. Ito po Lord yung fruit of our labor kung saan Lord yung biyaya Lord na patuloy yung nagkakalab sa amin. Binibigay ko na ito Lord sa inyo ng buong puso upang makasunod sa inyong mga tuntunin o God Father. We pray Lord sa mga nagbigay at sa lahat po na nandito, Lord, pagpalain niyo po kami. Continue to bless our finances, yung work po namin, yung pinagkakakitaan po namin, yung kabuhayan po namin. Lord, dinededicate po namin sa inyo yan. And Lord, we are here, Lord, to praise you by this blessing, O God Father. Nawa po, Lord, magamit po ito, Lord, sa kaluwalhatian nyo, to extend your kingdom, Lord, at sa mga pangangailangan sa church nyo ito, O God Father. Minsan pa, Lord, bless you po ang bawat isa, yung mga nag-aaral, yung mga nagwo-work. Provide niyo po, Lord, yung pangangailangan nila. Minsan pa sa inyo, lahat ng pagpapalad sa salamat sa Panginoon Kristo Jesus. Amen. Ngayon po, magkakaroon po tayo ng sacrificial giving. Kasi po, namatayan po si Pastor Danny. So ngayon po, iikot po ulit yung basket para po sa sacrificial giving po natin. Ayan po, sige po, ayan. So yun po, no, yung bunga daw natin, minsan siguro nahihiya tayo, no? Pero yun yung ano ni God eh. In due time, hanapan talaga tayo ng bunga ni God. So, ano natin, i-assume natin na may share yung word of God. Kasi yun talaga yung utos, di ba, yung Great Commission. Go and make disciple,
Yun yung inaasahan sa atin ni Lord. At yun yung pinakaambag natin para sa gawain ni God. So, pag-pray din po natin yung sacrificial giving na ano natin. Pag-pray po natin. Lord, salamat po Lord sa mga kaloob na to. We give them, Lord, with love sa aming kapatid na si Pastor Danny, Lord. At nawa po, Lord, makatulong po ito, Lord, sa kanyang kapatid. And Lord, we pray comfort niyo po yung family nila, O God, Father. At bless niyo rin po sila. And Lord, sa mga family members niya, Lord, na hindi pa nakakakilala, Lord, reveal yourselves to them. Reveal your power to them. Salamat po, Lord. In this name we pray. Amen. Ang ngayon po, dako po tayo sa announcement. Panoodin po natin yung announcement. Okay, ngayon po, dadako po tayo sa cell group natin. Kamustahan lang po, kahit 5 minutes lang po. Salamat po.
Meron na lang po tayong 1 minuto. Pray na po tayo. Handa na po ba lahat? Tayo na po tayo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Alam ko po masaya ang lahat. Amen. Ako ay masaya, ikaw ay masaya, tayong lahat ay masaya. Ako ay masaya, ikaw ay masaya, tayong lahat ay masaya. Hallelujah, hallelujah, Jesus purihin ka. Hallelujah, Jesus purihin ka. Hallelujah, hallelujah, Jesus purihin
tayo po'y muling manalangin. O Diyos naman banal na makapangyarihan sa lahat, napakabuti mo nga po sa amin. Salamat po Diyos sa iyong pag-iingat at patnubay sa amin. Salamat po Diyos sa araw na ito na patuloy mo kaming pinagsasama-sama upang ito ay aming papurihan. Salamat po Diyos sa iyong anak na ginamit, Pastora Sinya Angeles o Lord God, at sa aming kapatid na si Brother Daniel o Lord God. Lord, patuloy mo nga pong ingatan at pagpalain ang bawat isa. Salamat po Diyos sa mga musician, sa mga umaawit o Lord God, ang song leader, at sa bawat isang narito Panginoon. Maraming salamat Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang bawat isa sa amin, maging ang aming mga pamilya. Tunay nga po na ikaw lamang Panginoon ang maitaas at maparangalan ng bawat isa sa amin o Lord God. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga buhay. Maging ang mga nanonood sa Facebook Live, O Lord God, ang mga pagpapalang natanggap namin naway, matanggap din po naman nila, Panginoon. Salamat po, Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papurit pa sa salamat. Karangalan, kaluwalhatian, kadakilaan, kapangyarihan ng siyo. Sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo, ito po ang aming tamot panalangin. Amen and amen. Lord God, God bless po sa inyo.